Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pumasok si Natalia sa silid na may dalang almusal. Ito ang una niyang hakbang patungo kay Ashton. Kahit paano, maaari man lamang niyang subukang pasayahin ito. Ang pagsubok naman ay hindi makapapatay sa sinuman. Kagabi, muli niyang binasa ang liham ni Nicholas. Hindi niya alam kung anong oras na siya natapos o kung ilang ulit niya itong binasa, ngunit malinaw na malinaw ang nais ipahiwatig ni Nicholas sa kanyang liham. Nais nitong magpatuloy si Natalia sa kanyang buhay kasama si Ashton. Isang bagay lamang ang paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ng liham. Hindi na babalik si Nicholas. At si Ashton ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Kaya marahil ay dapat man lamang niyang bigyan ito ng pagkakataon. Subukan niyang alamin kung saan hahantong ang namumuong bagay sa pagitan nilang dalawa. Ang mga damdaming unti-unti niyang nararamdaman ay maaaring maging palatandaan na kapag ginawa niya ang unang hakbang, wala nang dahilan upang patuloy siyang lumingon sa nakaraan. Huminga ng malalim si Natalia at pilit na inayos ang kanyang magulong isip at ang pusong hindi pangkaraniwang kumakabog. Habang naglalakad siya papasok sa silid, nakita niya si Ashton. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakayuko habang nakatakip ang dalawang kamay sa mukha. Pilit nitong minamasahe ang noo nito dahil tila labis na sumasakit ang ulo. Tiyak na epekto iyon ng sobrang pag-inom ng alak kagabi. Nang marinig ni Ashton ang tunog ng kanyang mga takong, bahagya itong lumingon at tumingin sa kanya. Natigilan si Natalia. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod sa ilalim ng titig ni Ashton. Ngayong nagsisimula na siyang huwag pansinin ang mga bagong damdaming unti-unting umuusbong para rito. Kahit isang sulyap lamang nito ay sapat ng magpataas sa balahibo sa kanyang buong katawan. Napalunok siya. Halos nasa dulo ng kanyang mga daliri ang kaba. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ashton at binigyan ito ng isang mainit at magiliw na ngiti para sa umaga. Napatingin sa kanya si Ashton na tila hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago. Hindi niya maintindihan kung ano na naman ang ginagawa ni Natalia. Ang pagbibigay nito sa kanya ng isang mainit na ngiti sa madaling araw ay hindi katulad ng karaniwang Natalia na nakikita niya araw-araw. Karaniwan, tuwing umaga ay naghahanda si Natalia para sa kolehiyo, babatiin siya ng magandang umaga at magkakaroon sila ng kaunting kwentuhan. Minsan tungkol sa trabaho niya, minsan tungkol sa kolehiyo ni Natalia. O kaya naman ay simpleng almusal lamang kung saan palagi itong nagrereklamo tungkol sa Bicon o Lotus. Ngunit ngayon may kakaiba. Umingiti ito sa kanya. Maingat itong naglalakad patungo sa kanya na tila pinag-iisipan ang bawat hakbang. Napaisip si Ashton kung nananaginip lamang ba siya o baka hindi pa tuluyang nawawala sa kanyang katawan ang epekto ng alak. Baka nilalaro lamang ng kanyang isip ang kanyang paningin. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Natalia ang tuluyang nagpahinto sa kanyang pag-iisip. Nagluto ako ng almusal para sa iyo, mahinahon niyang sabi. Inilapag niya ang dalang pagkain sa tabi ni Ashton, sa ibabaw ng kama. Nanatiling nakatingin si Ashton sa kanya, tulala at hindi makapaniwala. Hindi niya kayang paniwalaan na si Natalia mismo ang gumawa nito para sa kanya. Ano ang nagbago? Hindi mo naman kailangang gawin iyon. Bigla na namang bumalik si Ashton sa kanyang malamig na pakikitungo. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Natalia kahapon. Tumago sa kanyang puso ang bawat salita nito. Kailangan niyang kontrolin ang lahat ng kanyang emosyon. Kung hindi, tuluyan siyang mababaliw dahil sa babaeng ito. Hindi siya kayang mahalin ni Natalia at tinanggap na niya iyon. Ngunit ang pusong pabago-bago at hindi marunong sumunod sa kanyang mga desisyon ay ibang usapan. Sa tuwing nakikita niya si Natalia, muling nabubuhay ang pag-asa niyang balang araw ay mapapasa kanya rin ito. Parang tubig na biglang umaapaw matapos matagal na nanatiling tahimik. Akala ko magugustuhan mo, sabi ni Natalia, pilit na nilalabanan ang hiya.
Malamig at tila walang pakialam si Ashton, ngunit alam niyang siya rin ang dahilan kung bakit naging ganoon ito. At ngayong siya ang nakasakit dito, siya rin ang kailangang magsimulang maghilom ng sugat na ginawa niya. Kahit masakit, kailangan man lamang niyang bigyan ng pagkakataon silang dalawa. Sige, iyon lamang ang sinabi ni Ashton. Hindi man lamang nito tinikman ang pagkain o tumingin sa kanya. Tumayo ito, kinuha ang mga damit mula sa salansa ng mga damit at pumasok sa banyo. Napakalunok si Natalia habang nakatayo roon, pilit na pinipigilan ang mga luha. Sumobra siya kahapon. Marahil ay nasaktan niya si Ashton nang higit pa sa kayang ayusin. Ngunit kailangan niyang maibalik ang dating Ashton. At gagawin niya iyon. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na dilaw na papel na may pandikit sa likod. Sumulat siya rito. Susunduin mo ba ako pagkatapos ng klase? Maaari ba tayong gumugol ng ilang oras na magkasama? Idinikit niya ang papel sa ibabaw ng tray ng almusal bago tuluyang lumabas ng silid. Habang papunta siya sa pangunahing pintuan, nadaanan niya si Lotus. Lotus, huwag ka munang magluto ngayon, sabi niya. Sa kusina, halos maluha na si Lotus. Karaniwan, siya ang naghahanda ng pagkain para sa lahat, kaya nang makita niyang si Natalia mismo ang nagluto ng almusal para kay Ashton, para bang nadurog ang kanyang puso. Lalo pa siyang nalungkot nang sabihin ni Natalia na huwag nang maghanda ng pagkain sa buong araw. Ilang ulit na isinumpa ni Lotus si Natalia sa isip niya dahil sa pag-agaw nito sa kanyang trabaho at pwesto bilang tagapagluto ng bahay. Samantala, matapos maligo, nakita ni Ashton ang maliit na dilaw na papel na iniwan ni Natalia. Binasa niya iyon at tuluyang natigilan. Dapat ba siyang matuwa o malungkot? Narito siya ngayon, pilit na umiiwas kay Natalia. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka gumana ang paglayo niya rito. At ngayon, ang babae mismo ang nagyayayang gumugol sila ng panahon ng magkasama. Ilang mukha at anyo pa ba ni Natalia ang kailangan niyang makita? Hindi talaga tumitigil ang babaeng ito sa pagkagulat sa kanya. Kailanman, kinain ni Ashton ang masarap na almusal na para bang iyon na ang huling pagkain sa buong mundo. Nilasap niya ang bawat subo at bawat kagat. Habang kumakain, pilit niyang inuunawa kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit anuman iyon, masaya siya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naisip niyang baka kakampi naman sa kanya ang Diyos. Marahil, sa pagkakataong ito, para sa kanyang ikabubuti. Samantala, nakaupo si Natalia sa tabi ni Xavier sa loob ng silid-aralan, ngunit halatang wala ang kanyang isip sa kanilang leksyon. Patuloy niyang iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Ashton. Susunduin ba siya nito o hindi? Wala siyang ibang magagawa kundi umasa na darating ito. May maliit na bahagi ng kanyang isip na nagsasabing hindi ito darating. Marami na siyang nagawang sakit kay Ashton. Ngunit mas malakas ang isa pang bahagi ng kanyang puso. Darating siya. Mahal siya ni Ashton nang higit pa sa anumang bagay sa mundong ito. At ang pagmamahal nito sa kanya ang magiging dahilan para pumunta ito. Samantala, galit si Xavier kay Natalia dahil hindi ito dumating kahapon at bigla pa nitong pinutol ang kanilang tawag kahit hindi pa siya tapos magsalita. Nakaupo si Xavier sa tabi niya, halatang namumula sa galit ang mukha, ngunit hindi ito nagsasalita kahit isang salita. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ni Natalia ngayong araw. Malinaw na wala ang isip nito sa klase at paulit-ulit nitong tinitingnan ang kanyang telepono. Ano ba ang nangyayari rito? Maayos ka lang ba, Natalia? Nag-aalala na ako sa iyo. May ginawa ba ang nanay mo? Tanong niya. Napatingin sa kanya si Natalia na tila naguguluhan sa una, ngunit kalaunan ay ngumiti. Hindi. Naghihintay lang ako, sagot niya. Napasinghap si Xavier, pilit na kinakalimutan ang sama ng loob niya mula kaninang umaga. Naghihintay ng ano? Lalo siyang nalito sa ikinikilos ni Natalia. Ngunit maya-maya, malalaman din niya ang dahilan. Naghihintay na tawagan ako ng kaibigan mo at sabihing susunduin niya ako, sagot ni Natalia. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Xavier. Para siyang nakatanggap ng napakagandang balita. Tuwang-tuwa siyang malaman kung ano ang nangyayari. Sandali, sino? Mapang-asar niyang tanong, sabay taas ng isang kilay. Kadiri. Ang marumi ng isip mo. Sabi ni Natalia, sabay hampas sa kanyang braso. Namula siya bago nagpatuloy.
Susunduin niya ako pagkatapos ng klase ngayon. Para bang napuno ng impormasyon ang isip ni Xavier sa sinabi niya at hindi niya napigilang umiti. Sinusubukan mo siyang bigyan ng pagkakataon? Oo, mahina niyang sagot. Namula si Natalia at pilit na ibinalik ang kanyang atensyon sa klase, ngunit ang kanyang isip ay malayo sa leksyon. Tinapik ni Xavier ang kanyang braso, ngunit agad lamang niya itong itinulak palayo. Kailangan ko ng buong detalye bukas, bulong ni Xavier. Lalong namula si Natalia na para bang hinog na kamatis. Sa susunod na kabanata, malalaman kung tutuparin nga ba ni Ashton ang inaasam ni Natalia at susunduin siya pagkatapos ng klase na maaaring maging unang tunay na hakbang nila tungo sa pagiging mas malapit sa isa't isa. Samantala, magiging mausisa si Xavier sa namumuong relasyon ng dalawa at maaaring magkaroon ng nakakagulat na usapan o pangyayari sa kanilang unang pagkakataong magkasama. Kaya abangan natin,